Dumating ang araw para i-claim ang regalo. Good morning mga noy, mga nay. Pagkatapos humingi ng gabay sa batang lumuwas na kami papuntang airport. By the way mga noy, mga nay, follow-up treatment na pala to ni Border Girl. Hindi ko na dokumentihan ang unang treatment niya. Gawa nga ng biglaan ang biyahe na yon. By the way mga noy, mga nay, magpapagamot pala si Border Girl doon sa China. Nalaman namin to via social media at na-confirm na through their liaison si Ma'am Marlene. Yung case pala ni Border Girl, mga noy, mga nay, silang cancer stage 4 pero hindi pa siya kumakalat. Nabanggit nga ni Ate Charing na hindi naman masama magpagamot dito sa Pilipinas. Ayon tayong magagaling na doctors. Ang diferensya lang, hindi makabago yung kagamitan natin. Para sa aming dalawa ni Border Girl, it's early to say mga noy, mga nay, pero yung progress sa amin, it's so promising. Maraming nag-PPM na gustong pumunta ng China. Yung mga tanong na kung libre ba, kung magkano ba ginastos, at okay ba yung gamutan. Pero ang suggestion ko mga nay, abangan nyo yung free consultation ng doktor dito sa Pinas. Makikita nyo yung contact number ng mga liaison officers sa Pinas. Visit nyo lang yung website nila, yung page Jinsha Zoo Hospital Cancer Expert. Nakatag yan sa ibang post ko or nakamention. At dito sa part na to, napansin ko ang ganda ng pagkahalo-halo ng kulay sa langit. Hindi ko napansin na dumating na pala kami sa airport. 45 minutes din ang biyahe namin simula sa bahay hanggang sa airport. Alas 6 na ng hapon nang makarating kami sa airport at alas 8:50 ang alis ng eroplano. Ang nakuha naming ticket papuntang Guangzhou, may stopover pa Maynila. Isang oras simula ngayon, nasa Manila na naman kami. At sa totoo lang, excited na kami maupo sa susunod na eroplano. Isa ito sa mga magandang pagkakataon na gusto mong bitiwan ang lahat ng mga tumatakbo sa isip mo at makinig ng mabuti sa mga gustong sabihin sa iyo ng Panginoon. Gawa nga napadpad kami sa China mga noy, mga nay. May nakilala kami at nakahalubilo iba't ibang klaseng mga tao. Tulad na lang nila Ma'am Gigi, Sir Jay, Charing, Ate Karen, Sir Jojo, at Sir Mel, Ma'am Bernadine, at Ma'am Georgina. Iba't ibang tao sila. Pero isa lang ang pinagkaparehas nila. Silang lahat ay mababait at marunong makisama. Gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa. Minsan ako'y napatanong kung bakit sila napunta sa ganitong sitwasyon. Bakit kaya mga noy, mga nay? Sa puntong ito, gusto kong ibahagi ang nangyaring karanasan sa buhay ko katulad sa nangyari kay Jonas sa Biblia na inilagay niya ako sa mundong ito para sa isang pinakasimpleng gawain ang sumunod sa kanyang mga utos at ipaalam sa lahat ang kanyang kabutihan. Pero iba ang aking ginawa. Ako ay nagbingi-bingihan sa mga senyales at bulong niya kaya siya nagpadala ng bagyo sa buhay ko. Pero sa kabila ng lahat, sa aking pagiging makasalanan, ako ay humihingi ng kapatawaran. At ito ay iyang pinakinggan at siya ay nagpadala ng malaking isda para kami iligtas sa aming pagkakalunod at ipagpatuloy ang mga gawain na itinakda ng Panginoon para sa atin dito sa lupa. Ako minsan ay napatanong, ikaw mga noy, mga nay, magbibingi-bingihan ka pa ba at antayin mong tawagin kanya? Kung bakit kami pinagtagpo-tagpo sa ganitong sitwasyon, ang buhay ay minsan palaisipan. Pero ngayon, masasabi kong panalo kami sa tulong at guide ng Panginoon.